malayo na ang narating ng charity vlogger na si Kalingap Rab. Hindi ko nga po in-expect na magiging vlogger po talaga ako. Talaga? Hindi Bakit? po, kasi mahihain nga po talaga ako. No permanent address po kasi kami noon. Wala po kami sariling lupa, wala kaming sariling bahay, palipat-lipat kami. Siguro naging ano rin po yun, rason kung bakit nagpapabahay kami. Kasi alam namin yung pakiramdam na walang sariling bahay. Congratulations! Mula sa pagiging isang mahiyaing binata, lumalawak pa ang kanyang impluensya at ang kanilang pamilya. Salamat ako kay Kuya Rap kasi po na natabangan kami sa bahay namin na hindi may kakalaw na makakabahay namin kami. Salamat Kuya Rap. Tara, get to know the side B of Kalingap Rab. Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Kasama sa pangarap, pagsikat ng araw sa umaga. Sa gabi, nasa tabi, don't you worry. Tara, let's be happy. Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, ako'y sa'yo. Ganyan ang Pilipino, nagbibigay, dumaramay, gumagaan ng buhay. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako. Hi mga Bs! It's a B day today. Be inspired by the side B of Kalingap Rab. Tara! Mula sa diet, pumunta all the way si Kalingap Rab dito sa Alfonso, sa Cavite. Meron siyang fan na kanyang pinasaya. Kay Rab po, nandiyan si Rab. Yung baby niya yan? Anak ba niya yan? Ay, talaga ba? O, tignan mo, nakakatawa, oh. Morning! Yan si Bunso. Ay, nakakatuwa. Hi! Hello! Ang gwapo mo pala. How are you? RJ. RJ, no? Yes po. RJ, po. Kalingap Rab. Ay, Morning naku. po. Ay, ang saya naman ito. Field trip sila pag lumuluwas, Si di ba? Baby Jax po. Baby Yung Jax. pong bunso ko pong anak. Hi, Baby Jax. Come, kay tita. Come on. Tapos, Baby Jax. Asan to? Oh my gosh. Alalab. Happy ka? Hello, dear. Yan po Pagod sila. pa kayo? Pasensya na po, Kuya? medyo magulo pa. Ganda. Si Rabay po tulog pa. Ang galing naman talagang buong angkan kayo pag bumabiyahe. Yes po, kasama family. Ina-invite din po kasi ako sa kasal kasi meron po akong supporter na gusto po akong makita. Kamusta yung kasal? Okay naman po, nakapagpasaya po ako ng isang solid supporter po. Yung mami po niya. Oo. Opo, karamihan po kasi sa supporters po namin, mga mami, gano'n. Uy, naiyak mo yata eh. Opo, naiyak po siya kasi matagal na po pala siyang nanonood. Kayo po, kumusta po? Very good Okay naman. naman, pasensya Natutuwa na po. ako, nung pinapanood ko yung content mo, naalala ko yung dati kong wish ko lang. Naalala ko, parang very wish ko lang na. Hello there. Hi, Jax. Ipakilala mo nga. RJ, pakilala mo Wife yung ko po, sige. 5 years na po kami. Nice. May dalawa po kaming anak. Si Sir Abay po yung panganay, pero yun, tulog pa. Tapos, ayun po. Siya po yung minsan, pag na-mission po kami, siya po yung kasama ko palagi. Kasi masaya po kasi pagkasama yung pamilya, kahit anong ginagawa. Totoo yun. Parang kahit na dumayo ka, Opo. at least magkakasama kayo. Shout out mo nga yung mga fans mo. Mukhang international na eh. Hindi ka lang Bicol Actually eh. po, nasabi ko na rin po ito sa live ko, then excited po sila. Kaya ito na po, kasama natin si Ma'am Bernadette. That's Kaya- me. Ayun, shoutout po sa inyo. Dito na tayo ngayon. Wow. Isipin mo, Telang,
2020 ka naging Kalinga Prab, pero 2016 may FB ka na, di ba? Nag-FB ka na noon? Opo. Oh, cute na. Gininaw ba yung mga bata? Ay, gusto Contento mo si ba ang Baby kabit? Jax, oh. I love you. Gusto ako ni Jack, oh. Ay, ko si Alvin. Thanks, Alvin. Ay, hindi ko pala kayo Si nakikita. Alvin. O, paano napunta si Alvin sa buhay mo? Sino si Alvin? Kailan ba? Was 2020, pandemic? Solid kayo. Siya po kasi, ano siya, host po siya, talent manager, all around. Sa amin po. So, ginandle ko po siya. Okay lang yung Then nakita po niya ako, na-starstruck siya sa akin. talaga Bilang Alvin, Yes po. bakit solid kayo ni RJ? Actually po, nung nabalitaan ko na yung Kalingap, si Papa pa lang niya talaga, napapanood ko na yun, lalo na yung nag-viral na video yung kay Lola Damiana talaga. Nag-viral po yung video yun pagdating dun sa pag-help. Then nalaman ko, may isang specific guy ako nakita. Siyempre, dun sa looks naman yung una ko nakita. Sabi ko, pogi naman ito, sino kaya ito? Tapos nalaman ko kako, siya pala din yung vlogger. Then nag-meet kami sa mga events. Then yun na, ano din ako sa kanya na overwhelmed. So sabi ko, let's support each other kasi sabi ko nga, nagsusupport din naman ako ng mga local na mga talents. Nagsusupport din siya ng, lalo na may mga beneficiary siya. So nagiging partner din namin siya at the same time na-handle ko siya. Kasi yung mga beneficiaries niya, pagdating dun sa mga events, siya naman po yung sa akin yung nagpapasaya. binabato. Kasi yung minsan nagtitinda lang ng puto, walang alam sa ano, nagfa-fashion show bigla. Sa mga gano'n. No. Siya po yung mga Ako nag-asikaso sa kanila. Kumakanta bigla, napapasayaw. So yung more on Yung growth and mga development po. beneficiaries ko po na di pa nakakaranas ng mga like debut, siya po yung pinapahawak. Events? Ang, Yeah. ano, Events. Uy, magaling. Yeah, So, opo. ikaw ay giving them opportunities through events naman. Yes po. By the help of Rob. Ano ang ugali ni RJ? Uy, Napaka-down to earth po yung taong yan. Very humble. Napaka-buting tao at yung heart niya. Grabe. Congrats Angelica. Thank you po May kayo. lupa ka na. Pamalaga. Thank you Saka so binayad ko na po yun. Nagbayad na po ako. Wow! Nagbayad na ako. Kilala natin si Kalinga Prab, napakaraming followers, charity vlogger. Pero ngayon, mas kilalanin natin kung sino si RJ. Wow, bago to ah. Diba? Kasi nakikita natin yung good work mo, yung mga charity vlogs mo. Pero mas gusto kitang makilala ngayon. So RJ, magpakilala ka. I'm 31 years old po. And yun, taga-diet po ako. Tapos nagtrabaho po ako sa Manila, sa Eastwood, ng 5 years bilang animator po. So kaya may knowledge na rin ako, background sa media, gano'n. Graduate po ako sa Ateneo de Naga University, Digital Illustration and Animation. Yun po. Tapos nagtrabaho ko bilang 3D artist po. Yung mga graphic effects, graphic, mga 3D. Hanggang sa dumating yung pandemic, doon nagsimula yung lahat, doon nabago lahat. Hindi ko nga po in-expect na magiging vlogger po talaga ako. Lola. Good morning po, Lola. Ano? Ito, Lola, pagkain po muna. Ayan, para may ulam po kayo, Lola. Ayan po si Lola. Makain ka po sana. Talaga? Bakit? Hindi po, kasi mahihayin nga po talaga ako. Talagang mahilig akong mag-picture, pero yung mag-video, then maraming makakapanood, di ko ma-imagine. Ayun. Tapos yun, nagsimula po kasi kay Papa. Wala pa siyang YouTube channel, Facebook pa lang po. Nag-feeding program na po siya. Kasi ano po siya, parang nasa radyo po siya that time. Media si Papa? Oo, pero parang niya lang, siya yung nagbabayad dun sa Back Kasi hilig timer. niya lang, parang ganun, hilig niya lang talagang mag-radyo, ganun. Kasi nag-share din siya ng mga words of God, parang ganun po. Then yun, nagkaroon siya ng mga feeding program hanggang sa may mga nag-sponsor sa kanya. Ayun, doon na nag-start. Tapos may mga nagsabi sa kanya na gumawa na ng Facebook, then YouTube. Hanggang yun, naging vlogger si Papa, tapos Wala kang kinalaman doon. Walang wala kinalaman pa ng mga ako anak. kilala, pero nakikita ko na si Papa. Talagang napapanood ko na siya. Sabi ko, bibilib nga ako sa kanya kasi di naman po kasi kami mayaman eh. Talagang mahirap din po talaga yung buhay namin. Tapos nabibilib ako sa kanya kasi nagagawa niya yung gano'n na nakakatulong siya kahit yan, sa kalagayan namin. Si mama po kasi teacher. Teacher po si mama. Then si Papa naman po, wala po talaga siyang trabaho sa church, gano'n. Then extra lang po. Sa simbahan nagtatrabaho ang papa mo? Ano po siya? Pastor po si Papa. Yun. Tapos full-time pastor po talaga siya. Then yun, mga extra man siya, mga
mga networking, ganun lang po. Wala po talaga kaming yung talagang masasabi na negosyo, wala din po. Ilan kayong magkakapatid? Ano po kami, 4, tapos may isa po kaming, yun, may ampon sila papa na isa. Dito kasama din namin siya. So yun yung unang charity ni papa. Talagang kinupkup niya yon si Grace, bata pa lang po. Ganda ng Kasi, name, Grace. oo nga, kaya po yung pinangalan, Grace, parang yun, Gracia. Tapos yun, Wow. inampon siya ni papa. Kasi naawa si papa, walang gustong, pinapamigay na po yun ng nanay pero walang gustong kumuha. Kasi si papa yung nag-ampon. Ako po yung panganay tapos may 3 pong babae. Ako lang po yung solong lalaki. Tinuring Kasi mo? Grace, tinuring ko po talagang kapatid. Di po namin sinabi sa kanya kung ano siya. Alam na niya ngayon? Alam na po niya ngayon. Nalaman na lang po niya kasi yun, nabubuli din daw kasi. Grabe rin po yung pinagdaanan niya. Yun, hanggang ngayon, sinama ko na lang siya sa pag-vlog ko hanggang sa, yun, naging okay naman po kami. So, malaking impluwensya ang papa mo sa ginagawa mo? Oo naman po. Kumbaga kung wala si Papa, wala din ako ngayon dito sa, yan, sa kalagayan ko ngayon. So yun, then nangyari pandemic, tapos maliban kay Papa, ang pinaka nag-push talaga sa akin is si Mama. Si Mama yung ano ko yung talagang kumbaga nasa tabi ko, yung number 1 supporter ko, parang ganon. Paano? Number 1 fan. Kasi tuwing yung kunyan, palagi akong ganun baka baka mag-fail lang ako diyan, baka di ko kaya, puro ako ganun. Si Mama naman, ano ka ba, kaya mo yan, habang ka pa, puro siya, palagi niya ako pinupush, positive siya, ganun. Kasi nga, sabi ko, siya yung nag-push sa akin na umuwi na doon, na samahan na lang si Papa. Syempre ako yung... Nung nasa Manila ka na may work, siya nagsabi, umuwi ka na dito. Umuwi ka na dito, samahan mo na lang si Papa mo dito. Kaya grabe yung noon, yung... Grabe naman yan. Nag-isip talaga ako ng sobra. Pinag-isipan ko ng sobra. Nag-resign po ako, then 2020 mga November po, umuwi na po ako ng Bicol. Tapos yun, naging parang sara sidekick lang ako ni Papa, tagabuhat ng bigas, yan. Hanggang sa yun, nagkaroon na rin ako ng YouTube channel, then syempre mas creative ako. Syempre bata pa po si Papa, medyo iba ng style ni Papa parang old school lang siya. Kumbaga raw lang, ako syempre marunong ako mag-edit. Yun, mas umangat na yung channel ko sa kanya, mas nakilala na rin ako. So ayun mga kalingap, tagal ko rin di nakabalik dito sa pabahay natin na to sa aking pinsan. So pinapabahin ko po siya pakunti-kunti lang kasi syempre di naman sapat palagi yung ating budget. Paano mo nasabing simple yung pamilya? Explain mo nga, para lang maintindihan ko. Sobrang simple lang po talaga, mahirap, ganun. Tapos, marami lang po Ngayon, talaga hindi nakakahalata. Ngayon, Pero mahirap po lalo na talaga. pag tisoy, hindi makahalata. Dami nga po nagugulat sa akin kapag nagkikwento ako tungkol doon. Naranasan ko po yung mga trabaho din na mga ginagawa din ng mga natutulungan po, yung mga nagtinda rin po ako ng isda nung bata ako, nagsama ako kay Papa. Si Papa po kasi mahilig siyang magtinda talaga. Tinda ng isda, yung mga gamit po baga sa kusina, mga ganon. Napunta siya sa isla, mag-isa siya. Sinasama po ako ni Papa doon. Tapos, yun, si Papa nag-tricycle driver na rin. Nag-tricycle ka rin? Ay, hindi po. Nagsasama-sama lang po ako sa kanya. Kaya yun po yung family background namin. Si Mama naman, teacher. That time po yung teacher, magkano lang yung sahod. So, lalo na before. sakto lang. Opo, sakto lang po talaga. Kulang pa nga po Kulang po talaga yun, lalo nung college. Kaya nag-loan puro utang, tapos puro racket lang si Papa. Lahat na lang ng pwedeng itinda, tinitinda niya. Ganon. So yun, grabe yung grind noon before. Hanggang sa, yun, na-bless kami. Happy ka ba? Para wag ka mabitin, please like and subscribe to our channel para makagawa pa tayo ng mga inspiring at nakakahaping mga content. And don't forget to click on that alert button. Now na! Maraming salamat! Be happy! Ngayon, di namin akalain na sa pagbablog kami aangat. Kumusta na ang buhay ninyo na pamilya? Dahil Ano po? sa, sabihin na natin, grasya, fame, influence na pinagkaloob din naman sa inyo. Sobrang saya ko po kasi yung buhay po na pinapangarap ko para sa kanila is, ayun, naibigay ko po. Kasi bilang panganay po, yun talaga yung goal ko na magkatrabaho ako, magkaroon kami ng sariling bahay kasi
No permanent address po kasi kami noon. Wala po kami sariling lupa, wala kaming sariling bahay, palipat-lipat kami. Kahit nga po nagtatrabaho na ako sa Manila, yung bahay namin, di pa rin po sa amin, talagang hulugan pa rin. Kaya yun po yung pangarap ko. Kaya siguro naging ano rin po yun, rason kung bakit nagpapabahay kami. Kasi alam namin yung pakiramdam na walang sariling bahay, yung palipat-lipat, ganun. Tapos, yun, masaya po ako sa nangyari sa family namin ngayon. Kasi mas naging close pa po kami, nakapag-travel po kami na Palagi ko po kasi silang sinasama talaga kasi gusto ko talagang kumbaga yung dati naming yung kalagayan namin dati mapalitan ng mga magagandang at masasayang alaala po na magkakasama. Ang dami mo nang bigyan ng bahay. Ilan na nabigyan yun ng bahay? Marami-rami na, no? Nag-start po siya sa mga light materials. So binilang namin yun. Si Papa nag-start. Siguro yung mga... Papapahanak muna. Siguro nung si Papa pa lang, mga nasa 100 na yung napabahay niya. Pero Talaga mga ba? light materials lang po yun. Mga sponsorship, mga ganon. Mga kahoy, pawid, before. Hanggang sa dumating ako, doon na, nag-i-improve na yung mga pabahay namin. Nagiging concrete na, yero na. Tapos, syempre, dahil sa mga viewers, yan, may mga nag-sponsor din. Hanggang sa ngayon, nasa 200 plus na po. This house award is given to Tres Marias as 268 housing project beneficiary po. Grabe naman. Saan yung mga nabigyan nyo ng bahay? Sabi mo sa akin, halos ang buhay ninyo nasa kalsada na. Kalsada Oo. Iba-ibang lugar po sa Bicol. Ayan, meron pero pinakamarami po talaga sa Camarines Norte kasi ang Bicol po, 'di ba po, talagang daanan po siya ng bagyo, 'di ba? Kaya tuwing nagva-vlog po kami, nag-scout kami ng matutulungan, yung bahay po nila talagang sira-sira po. Kaya yun po doon nag-start na, sige magpabahay tayo, tulungan natin sila makapagpabahay. Yung mga kinikita po namin doon sa vlog, pag-vlog namin sa kanila, yun rin po yung ginagamit namin sa pabahay po. Ano masasabi mo tungkol kay RJ? Ay po yan, very responsible husband siya and also very generous siya sa mga tao nasa paligid po niya. Buti okay lang sa'yo yun. Kasi syempre, minsan pinag-aawayan ng mag-asawa yan. Ay so far, never pa naman po namin napag-awayan in regards to that. Kasi before ko pa naman po siya ma-meet, alam ko pong ganyan na rin yung gawain nila ni Papa niya, yung legacy ni Papa niya. And naman po for the good naman po kasi yung ginagawa niya. Isang medyo nakakatakot na misyon ang aming dinanas papunta sa bagong pamilya na ating tutulungan. So, eto si Grace, ang kapatid ni Rab. Anong gusto mong sabihin sa papa mo? Ayan po, syempre po, nagpapasalamat po kasi po palagi po siyang andyan para sa amin and then dahil po sa kanya, meron pong ganito, meron pong dahil po sa pagtulong niya po is meron pong community ganito po. Kinuha ka na lang niya o binigay ka sa pamilya? Binigay po ako. Ng magulang mo? Ang buhay po ngayon ng family ko pong tunay po is kapos din po. Tapos yung ngayon naman po is okay naman po. Anong pangarap mo naman, Grace? Makapagtapos din po. Anong year mo na? First year po ulit. First year ulit? Apo. Natigil ka? Okay. Nag-decide muna po akong mag-work po kay Kuya. Pero anong pangarap mo? Makabili ng mga lupa na tapos Ay, gusto ko yun. Gusto ko yun. maalagaan po sila mama. Napapabal po. Gusto mong alagaan si Papa Val? Bakit? Sila po yung nagpalaki sa akin. Uy, talagang pamilya na yung turing mo. Nakita mo, may naman German po. ka sa Oo, mga kapatid na talaga. Meron po akong inam po na Australian, half Australian, na hanggang ngayon di pa nakikita yung kanilang tunay na ama. Pag sinabi mo ampon, ay kasama nyo na sa bahay? Ako na po nagpapaaral, nagpapakain, lahat. Ang laki ng mansion mo. Paano kayo nagkakasya? Okay Gano'ng lang. kalaki, ilang bedrooms yan? Di ba, para mag-ampon ka, saan mo papatulugin? Mayroon po para sa kanila. Sa kabilang karatig lang ng bahay. Parang ganun. May bahay kami din, merong isa ko kung mga maliit din na bahay dun saan. Tapos ikaw nagpapakain? Opo, makain, tuition,
Lahat. Ayan, si J. Brad, isa rin siya sa ipinapaaral ko. Totoo ba? Nag-aaral ka ngayon? Opo. Anong kurso? BSBA po. Business. Bachelor of Business. Anong pangarap mo? Yun po, makatapos ng pag-aaral po and mabigyan ng magandang bahay silang mama. Kasi po, parang ngayon po is nasa squatter po kami ngayon and palipat-lipat rin po kami ngayon is may maliit po kaming lote ngayon na tinitirahan which is hindi po sa amin. Anong gusto mo sabihin sa pamilyang Kalingap Rab? Sobrang po, generous na po and napaka hospitality and napakatulungin po. Hindi po nila ako kakano po pero sa kanila po ako nakatira. Tapos pinaparal po nila ako. Salamat. Ikaw si Krista. Beneficiary din. At kasama ngayon dito sa Cavite. Paano ka naman napunta sa landas ng Kalingap Rab? Ayan po, may mga team Kalingap din po na naka-scout sa akin na una. Naka-scout? Bago po si Kuya. Yes po. Bilang artista? Bilang beneficiary na tinutulungan po. Tapos, ayun, napunta po kay Kuya. Tapos, nag-alaga po sa kalurang baboy. Tapos, ayun nga, dumating silang Kuya. And then, ayun, doon na po nag-start na maging part po ako ng Kalingap na maging beneficiary ni Kuya na tinutulungan po. Kasama sa mga scholar na pinapaaral at tinutulungan po. Anong nang year mo ngayon? Grade 10 po, magsi-senior high pa lang. As in, siya nagpapaaral sa'yo? Parang gano'n din po kasi nga yung ko naman po kasi sa yung family ko naman po kasi hindi naman po wala naman pong both trabaho. Kumbaga po. Dahil din sa tulong nila kaya napaparal po. So parang madami nagtutulong-tulong sa iyo. Working student ka ba? Dati po, nagra-racket-racket lang po. Anong racket mo? Kumakanta po sa mga mga nagbabanda. Gusto mo mag-sample? Baka ma-discover ka? Sample, go! Sample. Ha? Ano ang kanta mo para kina Kuya? Yan. Oh. Salamat. Go. Salamat ay. Thank you, Kuya. Thank you. Thank you so much. Dami mong tinulungan, dami mong nakilala. Paano mas makakatulong siguro sa pangkalahatan ang gobyerno, ano ang dapat matutunan, ano ang kailangan na tulong para lahat tayo talaga umangat? Sa mga ospital po. Kasi sobrang daming kulang talaga. Sa ospital na sa amin, talagang napakahirap. Ang hirap magkasakit, parang ganun. Di ba sa ibang bansa po, talagang grabe yung asikaso sa inyo. Sa amin po, pag mahirap ka, talagang ang dami nga po talaga nagreklamo dun sa amin kasi talagang pinaghihintay pa yung mga nasa, yung 50-50 na yung kalagayan, mga ganon. So yun, dapat mapagtuunan din sana ng pansin yun. Tapos, yun, sa trabaho, opportunities, sa mga walang trabaho, ganon. Tapos, siguro din sa mga estudyante na walang kakayanan makapag-aral, isa din po yun. Kasi yun din po yung mga kong problema sa akin tuwing nagpo-vlog ako. Yun din yung mga may sakit. Ang hirap talagang dami pupunta sa bahay po. Kahit wala po yung vlog na talaga napunta sa bahay din. Yun, nabigay naman po ako sa kanila. Actually, kung isipin mo, ang gusto lang pala ng Pilipino, oportunidad. Totoo po. Tuition, di siya rin naman na magsusumikap doon. Gusto nila trabaho, hindi mo naman bibigyan ng pera. Gusto lang nila ng pagkakataong magkaroon ng marangal na hanap buhay. Opportunity lang po talaga. Oo. At yun ang meron ka ngayon, Yun po yung opportunity. nabibigay ko naman sa mga tinutulungan natin. Pero syempre, di lang naman sila yung nangangailangan. Marami pa pong nangangailangan, di ba? Yun lang yung kaya natin tulungan. Kasi lang naman po tayo. Vlogger lang naman. Ano ang gusto mong sabihin, RJ, sa iyong community at saka sa iyong mga tumutulong din? Dahil ngayon marami ka na rin kasamang tumutulong. Ano ang gusto mong sabihin? Ayun, di ba po kanina tanong nyo kung sino yung mga dapat kasama natin. Nabanggit ko yung family. Siyempre, pangalawa, yung team ko. Ayan, nandiyan yung team ko. Pangatlo, siyempre yung mga viewers natin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi po tayo makakatulong, di ba? Siyempre, mga content creator kayo, siyempre views yung mga viewers yung natin, kailangan natin. So dahil po sa kanila, sa solid support ng Team Kalingap, ng solid Kalingap community, ng supporters namin, mga sponsors,
Dahil po sa inyo kaya nagagawa namin to. Kaya nandito ako ngayon, kaharap si Ma'am Bernadette. Dahil po sa mga, yan, sa inyo po, sa mga viewers namin. Sukatin mo, Lola. Ayan. Ganda, presko pa Bagay. Ay, ganda, oh. Bagay na bagay kay Lola. Sabi kong daliri ko sa butas-butas. And that's the side B of Kalingap Rab or RJ sa totoong buhay. Remember, sa'yo ako. Ate B, sa'yo ako ha. Just be!